Congrats Joan. sa panalo nyo. Kamusta yung naging race? Expect nyo ba to na kayo yung mag-first? Actually po, kagabi iniisip po namin na nakikita po namin parang kahirapan po yung bronze eh. Pero sabi ko sa sarili ko, nung bago ako matulog kagabi, grabe talaga pag si Lloyd na yung gumalaw talaga. Walang imposible talaga. Yun po. Yes po, same sa Ate Jo po. Hindi po namin na-expect tong gold namin po kasi po malalakas din po yung mga kalaban namin. Pero po, tiwala po talaga sa isa't isa. Tsaka alam naman po namin ng mga pinagdanan po naming training. At sobrang ko rin po, salamat ko po kasi si Ate Jo po yung naging lead ko. Sobrang po kasi isa rin po siya sa inspiration ko na nag-iisang rower din po ako. Bakit unexpected? Considering na si Joanny Olympian, Yes po. unexpected. Para sa akin po, actually nag-worry din po ako sa sarili ko kasi mag-1 year din po akong nawala sa sa rowing dahil sa military training ko. And nung after Paris po, medyo napahinga rin po ako. And kasi mahabang training po kasi yung nangyari po sa akin nung nakaraang taon. And yung nangyari po sa ngayong race, hindi ko na po inisip yung pagkukulang ko sa mga training. Dinaan ko na lang po talaga sa sa tiwala sa sarili, tiwala sa partner. And thankful din po ako dahil yung family ko po nasa finish line. Yun din po yung naging inspirasyon ko sa start pa lang ng race hanggang dulo. Ito ba first competition mo? This is my second na laro ko po noong October sa Vietnam po, and ngayon po second competition ko po ngayong SEA Games. Nung medyo nakalayo na kayo sa PAC, so paano yung naging thought process nyo na continue to push ba o medyo nagpe-pace na lang? Sa akin po is patuloy ko pong kinukuman si Ate Jo kasi gusto ko pong lumayo kasi po sobra po yung alon dyan po banda sa pagkatapos po ng 500 sobrang alon po. So tinanong ko na po yung time na lumalayo po kami sa kanila. So bigay po ako sa kanya ng sprint, 10 ganun po hanggang makalayo na po kami. Ayaw na po namin madikitan kami kasi po last 250 lahat na din po nag-sprint, kaya po kinuha na namin yung yung technique po na unahan po sila. Yun po. Okay, thank you. Kasama natin ang bronze medalist sa men's single sculls ng 2025 Southeast Asian Games, Chris Nivares. Chris, well done mate. Ano yung reaction mo sa naging performance mo getting P3? Yes, sobrang saya po na naka-bronze medal ako kasi buong year po namin pinaghirapan to sa training, nag-training camp sa Europe, twice kami pumunta doon. Tapos based on sa mga rankings talaga, pang-apat lang talaga ako sa mga nakalaban ko ngayon, pero sobrang saya ko kasi yung sakto yung peaking ng program ng aming German coach. So ayun, nagtiwala lang kami sa kanya. Sa mga sunod na competition, malamang hanggang qualifying. So safe to say, dito sa naging performance mo, it's way beyond what you expected given of your expectations. I wasn't expecting to get a medal, pero ayun, binigay ni God, and I'm so thankful for that. Alright, so at least looking back dun sa performance mo, ano yung parang nakita mong strong suit na parang pwede pong ma-enhance for further competitions? Yun nga. So hindi namin makontrol yung alon, yung hangin. So maganda yung naka-experience kami sa Pinas kasi pag sa Pinas mga December na maalon na yan sa atin. So experience namin yung maalon na training na halos di rin kami makasagwan, almost parehas nito. So tingin ko yun yung naging advantage din namin na nakalamang kami doon. Alright. Finally, of course, you'll be competing sa beach rowing. It's parang medyo name lang natin narinig to. So siguro, could you share to our listeners what's beach rowing all about? And of course, invite na rin to continually support you sa mga competitions. Yan po. So may isa pa po akong karera sa 19, which is beach sprint sa Pattaya, Thailand po. So ayun, pipilitin rin namin mag-medal doon at sana madagdagan pa yung bronze medal ko. At yung mga nandito sa Thailand, sana supportahan niyo po kami sa Pattaya, Thailand. At doon po gaganapin yung beach sprint. Pahabol na lang, for 2026, anong mga kasalihan nating tournaments? So, At least by far na on the calendar. So ayun nga, ito yung naging start namin ni Coach
Benedict na program ko para sa next year for Asian Games. So big event ulit sa Asian Games naman next year. And pero bago mag-Asian Games may mga Southeast Asian Championship, sir, may beach sprint pa, may Asian Championship pa yan, malamang. So, and then we're trying to makapag-training camp ulit sa Germany next year. Alright, okay. Chris, mabuhay ka. Well done, well done, well done.